Sa simula ng kabanata, nasa biyahe ang cleaners at dumaan sila sa isang bayan. Habang nakasakay sila sa sasakyan, biglang may lalaking tumalon sa harapan nila. Kunwari nasagasaan siya at sinabing nabalian siya ng buto, sabay hingi ng bayad. Pero imbis na kabahan, sabay-sabay na nagbaba ng bintana ang mga cleaners. Suot pa ang sunglasses habang malakas ang background music. Tinitigan lang nila ang lalaki. Si Engine may banat pa na ire-repair daw niya kay Doktora Alice yung lalaki para ayusin ang utak nito. Highly recommended daw yun. Tumalis na nga sila nang walang pakialam at iniwan na ang scammer na yun. Sa loob ng sasakyan, nagtanong si Rudo kung bakit sila naka-sunglasses. Pero walang sumagot at napunta ang usapan sa way ng pagmamaneho ni Engine na pinuna naman ni Delmon. Gusto raw ni Delmon na matuto si Engine na magmaneho na parang si Grease, yung tipong smooth lang at kalmado. Kaso ang sagot ni Engine, boring raw si Grease kung magmaneho. Nakakatulog daw ang lahat at sumang-ayon pa si Polo. Lahat daw nakatulog noon, maliban kay Rudo. At tinanong ulit ni Rudo kung para saan ang sunglasses nila. Pero wala pa ring sumagot. Pagdating nila sa headquarters, ang angas ng suot nila. Biglang may sumulpot sa tabi ni Rudo. Ito nga ay si August. Pinuri niya ang outfit ni Rudo. Galing daw sa Branda Colossus ang damit nito. At siya raw ang gumawa nun. Natuwa siya kasi ang tela ay makapal. Bagay daw sa mga taga-spear. Tinanong pa niya kung gaano ba kalamig sa itaas o sobrang init ba sa ground. Ramdam na nito na hindi siya pinapansin ni Rudo. At sinabi pa ni August na baka kabado lang siya kaya tahimik. At humingi na nga ng patawad si Engine para kay Rudo dahil hindi nito pinansin si August. Dumating sila sa tapat ng pinto kung saan nagpapahinga si Zanka. Sabi ni Engine, hindi raw sanay si Rudo bumisita sa nasugatang kasama. Napaisip tuloy si Rudo na dapat ba ay magdadala sila ng bulaklak kasi ganun daw ang ginagawa sa spear. Normal daw yun kapag dumadalaw sa may sakit. Nalito naman dito ang ibang cleaners. Hindi raw uso yon sa Abyss. Sobrang bihira at mahal kasi ang mga bulaklak dito. Dito naalala ni Polo na dati si Delmon kumuha pa ng bulaklak para sa asawa niyang namatay. Natouch si Rudo pero sinabi niya na baka pinipilit niya lang ipasok ang spear normal sa Abyss life nila. Pero nagustuhan ni Delmon ang idea na yon. Kaya sabi niya, bumili na lang sila ng artificial na bulaklak. Sakto raw kasi pupunta sila kay Doktora Alice para humingi ng gamot. Kaya pwede silang dumaan para bumili ng get well gifts. Biglang napaisip si Rudo, ganito pala, magpakita ng concern sa Abyss. Sa susunod na panel, hawak na nila ang bulaklak. Nagtanong si Rudo kung sobra bang nasaktan si Zanka. Ayon kay Engine, oo daw. Hindi raw matanggal ni Ayesha ang laso ni Jabber sa katawan ni Zanka. Hindi pa rin nila malaman kung anong klaseng poison yon. Kung sarili ba ni Jabber o iba pang mix. Pero sabi ni Polo, kahit hindi nakakamatay, nakakatakot pa rin yung lason kasi hindi siya matrace agad. Dagdag pa ni Engine, si Zanka lang talaga sa grupo ang nakaranas bugbugin ng ganon. Baka raw naapektuhan ang confidence nito. Kinabahan si Rudo, baka awkward lang ang pagbisita nila. Pagkabukas ng pinto, tahimik lang si Zanka, nakapikit, parang nagme-meditate. Nagulat sila dahil kalmado lang ito. Parang wala lang. Sabi ni Engine, kahit hindi lumaki sa hirap si Zanka, naranasan niya pa rin ang tunay na rock bottom. Pero hindi siya bumigay. Gumapang siya paakyat. Kung may lalaking kayang talunin ang sarili niyang kahinaan, hindi basta-basta masisira yon. Biglang tumawag si Semiyu kay Engine. May bisita raw galing Canvas Town. Isang batang gustong humingi ng tawad kay Zanka. Si Remlin ito. Kasama ang mayor ng Canvas Town. At ang dahilan ng paghingi ng tawad,
tungkol sa spell na inilagay sa katawan ni Zanka. Sa infirmary, payapang nakahiga si Zanka habang nasa tabi niya sina Remlin at ang mayor ng Canvas Town. Sa gilid, naroon ang artificial na bulaklak na dinala ni Rudo. Simbolo ng simpleng pag-aalala, pero ang katahimikan sa kwarto ay may dalang bigat. Lalo na't halatang may gustong aminin si Remlin. Habang pinipilit ng mayor na iabot ang paghingi ng tawad, kitang-kita ang kaba sa batang spellcaster. Unti-unti niyang pinaliwanag na bago pumunta sa penta ang cleaners, umiling sila ng protective spell. Isang panangga sa matinding labanan. Ginawa niya ito para sa lahat ng pantay-pantay. Ngunit hindi agad sinabi ang buong katotohanan ng bata. At bumalik tayo sa nakaraan. Habang ginuguhitan niya si Zanka, naisipan niyang pagtripan nito. Sa tingin niya, seryoso masyado ang itsura ng member ng cleaners na ito. Kaya imbis na normal spell, nilagyan niya ito ng kakaibang magic para lang gawing katuwaan. Nang marinig ito ng ibang cleaners, lalo na ni Naruto at Tenjin, kita ang gulat sa kanilang mga muka. At para patunayan, ina-activate ni Remlin ang spell kay Zanka. Sa loob ng ilang segundo, lumobo ang kaliwang braso nito. At hindi nagtagal, parang nabutas ang braso ni Zanka. At dito na lumabas ang hangin. Habang ang lahat ay nag-aabang sa magiging reaksyon ni Zanka, tanging awkward na paghingi ng tawad lang ang naibigay ni Remlin. Ngunit sa halip na magalit, napuno ng halakhak ang kwarto. Si Zanka, bugbog, sugatan at pinagkatuwaan. Pero siya ay tumawa lang. Tila naaliw pa siya sa kabaliwan na ginawa sa kanya. Pero humingi muli ng tawad si Remlin. Tinanggap naman ni Zanka ang nangyari bilang isang pagkakamaling hindi na kailangan ng sisisihin pa. Para sa kanya, ang spell ay hindi kasiguraduhan ng pagkapanalo, kundi ekstrang support lamang. Kung natalo siya, iyon ay dahil sa sarili niyang kakulangan. Ang tanging sagot ay muling magpalakas. Tahimik lang si Rudo habang pinagmamasdan ng lahat. Napansin niya ang higpit ng hawak ni Zanka sa kumot. Parang pinipigil ang sama ng loob na ayaw niyang ilabas. Pero malinaw, hindi ito taong naghahanap ng awa. Isa siyang mandirigmang bumagsak pero hindi kailanman nasira. Nang inalok ng mayor na sagutin ang recovery ng sugatang cleaner, tumanggi si Zanka. Ayaw niyang tanggapin ang pera na nagmula sa pagpapahiya sa kanya. Hindi siya lalakas kung hindi niya gagamitin ang sarili niyang lakas at disiplina sa sarili. At sa simpleng pagtangging iyon, mas naintindihan ng lahat kung anong klaseng tao si Zanka. Umalis na ang grupo para bigyan siya ng oras magpahinga. Pero naiwan si Rudo sa silid. Tahimik siyang nakatayo habang tinititigan siya ni Zanka. Sa pagitan ng katahimikan, may namumuong tensyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hindi sinabi ni Rudo kung bakit siya naiwan, pero alam ni Zanka ang dahilan. Pinagdududahan niya kung awa lang ba ang nararamdaman ng batang cleaner. Ngunit sa loob ni Rudo, nawala na ang awa. Ang nararamdaman niya ngayon ay paghanga, hindi sa kalakasan ni Zanka, kundi sa tibay ng loob nito. Para kay Zanka, malinaw ang pananaw na kung binugbog siya sa totoong laban, ibig lang sabihin wala siyang laban. Pinaglalaroan lang siya ng kalaban. At ang solusyon, hindi pagdadrama, hindi pagbubuntong hininga, kundi disiplina, pagsasanay, at muling pagbangon. Narealize ni Rudo na mali ang naging tingin niya kay Zanka. Akala niya mahina ito, pero ngayon, nakita niya ang ibang klaseng lakas. Ang lakas ng taong hindi umiiyak sa pagkatalo, kundi tahimik na bumabangon. Nagkaroon ng saglit na tensyon sa pagitan nila. Si Zanka, bagamat tinanggap ang lahat, naramdaman din ang bahagyang yabang sa pagtingin ni Rudo. At si Rudo, kahit sincere
na nagbago ang tingin kay Zanka, napagtanto na hindi siya dapat naging mapangusga sa simula pa lang. Nauwi sa konting inisan, binawi pa ni Rudo ang mga bulaklak na ibinigay niya kanina. Medyo mainit ang palitan, pero may ngiti pa rin sa gilid ng eksena. Lalo na nang sumingit si August. Kumakanta ito habang pinapakinggan ng dalawa na parang aso at pusa. Sa pag-uumpisa ng kabanata, binigyan ni Engine si Zanka ng mga regalo habang ito ay nagpapagaling. May mga pinili at ibinawas na din daw sila Polo at Delmon dito. At habang hawak ni Zanka ang mga regalong ito, nakaramdam siya ng gulat at pasasalamat. Hindi niya akalaing si Engine mismo ang mag-aabala para bisitahin at magpaabot ng regalo sa kanya. Dahil doon, naramdaman niya ang pag-aalala ng lahat sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkalito na kung paano pagsasamahin ang paghihiganti sa isang buhay na puno ng kasiyahan. Para sa kanya, tila nagiging sobrang makasarili si Rudo dahil sabay nitong hinahanap ang kasiyahan at paghihiganti. Bagay na sa kanyang pananaw ay hindi dapat magkasama sa iisang landas. Sa kabilang banda, nagpaliwanag si Engine. Kahit gaano kasama ang mga nangyari, ang mahalaga ay buhay sila at hindi sila napatay ng mga raiders. At kahit pa hindi pangunahing target ng raiders ang cleaners, malinaw ang banta sa mga buhay nila. At kung magpapatuloy ang paggawa ng mga trash beast, kailangan may pumigil dito. At kahit wala si Rudo, lalaban pa rin sila. Para kay Zanka, iisa lang ang plano niya. Ito nga ay ang magpalakas. Hindi niya iniintindi kung ilang kaibigan ang makuha ni Rudo sa abyss. May pakiramdam siyang may mahalagang bagay na nakakalimutan si Rudo. Isang bagay na kailangan niyang matuklasan para sa sarili niya. Saglit siyang napatigil sa pag-iisip. Tinatanong ang sarili kung bilang trainer, kailangan ba niyang ituro ang bagay na ito kay Rudo. Pero sa kasamaang palad, tulog na pala si Engine at naglalaway pa. Habang si Rudo ay nasa hallway, pawisan, tahimik at halatang balisa. Sa labas ng bintana, napansin niya si Remlin. Mag-isang nakaupo, mukhang malungkot. Walang anino ng mayor na dating laging nasa tabi ng batang spellcaster. Ramdam ni Rudo ang kabigatan ng sitwasyon, pero nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam kung siya ba ang tamang tao na lumapit. Hindi rin niya kayang baliwalain ito. At doon lumabas si Zanka. Nagulat si Rudo na nakatayo na ito at naglalakad. Pero sagot ni Zanka, hindi raw niya ugali ang magkulong sa kwarto. Napansin din ni Zanka si Remlin. Tinanong si Rudo kung may balak ba itong lumapit. Halata ang pagkalito ni Rudo. Ramdam niyang gusto niya pero hindi niya alam kung paano. Dito na pinukpok ni Zanka ang matagal nang tinatalikuran ni Rudo. Pinapaalala niya na may isang bagay siyang hindi hinaharap. Si Amo. Para kay Zanka, nangyari ang isang mahalagang sandali sa pagitan ni Rudo at Amo noong nasa disyerto sila. At nakita niyang naging matindi ang reaksyon ni Rudo sa panganib na hinaharap ni Amo. Iyon ang matagal nang tinatabi ni Rudo sa loob niya. Isang damdaming hindi niya kayang maipaliwanag. Pero hindi ito pag-uutos ni Zanka. Hindi niya sinasabing dapat unahin nito si Amo. Alam niyang si Rudo ay nalilito, nahihirapang lumapit at wala ring kakayahan sa pakikipag-usap sa iba. Kaya tinuro niya si Remlin sa labas. Ito ang oportunidad ni Rudo para matuto. Kung gusto niya talagang tumulong, kailangan niya itong gawin. Hindi sapat ang pakiramdam. Kailangang samahan ito ng pagkilos. Sinabi ni Zanka
na marami namang magandang halimbawa sa paligid ni Rudo. Sina Engine, Rio at Grease. Mga cleaners na hindi perpekto pero marunong makisama sa tao. Habang papaalis, ipinakita ni Zanka ang suporta niya. Alam niyang mahirap hanapin si Amo nang si Rudo ay mag-isa lamang. Kaya tutulong siya sa paghahanap. Pero bago iyon, gusto niyang makita si Rudo na gumawa ng unang hakbang upang makausap si Remlin. Pagkaalis ni Zanka, napaisip si Rudo. Dito na niya naunawaan ng punto ng lahat, maging ang pagbibigay ng simpleng tulong o pakikipagkaibigan ay may halaga. Kaya napuno ng determinasyon ang loob niya at buo ng desisyon na lalapitan na niya si Remlin. Habang nakaupo si Remlin, halos maluha siya habang iniisip ang lahat ng nangyari. Bigla siyang nilapitan ni Rudo at ito nga ay may dalang papel at panulat. Hindi niya inalam ang nararamdaman ni Remlin. Hindi rin niya sinubukang magsalita ng tamang salita. Ang gusto niya lang, simula ng koneksyon sa kanilang dalawa sa paraan na kaya niya. Sinabi niya dito na hindi pa siya marunong gumuhit ng totoong portrait pero gusto niyang matutunan ito. Gusto niyang maabot ang puntong kaya niyang magpinta nang hindi pinapahiya ang sarili. Kaya hihingi siya ng simpleng tips kay Remlin. Nabanggit din niya na hindi niya nakita ang art ni Remlin sa Canvas Town. Kaya gusto niyang makita ito kung may oras si Remlin. Tahimik si Remlin sa simula, pero maya-maya napatawa siya. Tawang totoo sa simpleng paraan ni Rudo sa pagiging totoo at hindi pilit na pagaan ng loob ng batang spellcaster. At sa huling bahagi ng kabanata, lumabas na ang susunod na yugto para kina Rudo ay isang bagong misyon. Pupunta si Rudo, Dia at Gita sa Canvas Town para sa isang field trip mission. Sa sumunod na chapter, dumaan ang grupo ni Rudo sa isang tunnel. Paglabas nila, napansin nila ang mga uwak at ilang nahulog na balahibo nito. Biglang sumugod si Gita para kunin ang isang balahibo na uwi sa friendly competition nila ni Remlin kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming balahibo bago makarating sa Canvas Town. Habang abala ang dalawa, si Rudo ay tila nawawala sa sarili at nagtataka kung paano siya napasama sa ganitong sitwasyon. Bumalik tayo sa 2 oras bago ang biyahe sa Cleaners Headquarters. Nagkaroon ng masayang eksena habang si Rudo ay natututo ng pagguhit kay Remlin. Sumali pa si Gita at Dia at naging bonding moment ito para sa kanila. Nakita ni Corbus ang eksena at napansin kung paanong naeengganyo si Rudo sa activity na ito. Dahil dito, naisip niyang bigyan sila ng misyon, isang field trip papunta sa Canvas Town. Nagulat ang lahat, lalo na si Rudo na halatang hindi interesado. Pero ipinaliwanag ni Corbus na ito ay training mission at kahit wala silang kasamang matanda, tiwala siyang ligtas ang 4 dahil malalakas na sila. Pinagkatiwalaan niya pa si Rudo bilang pinakamatanda sa grupo, dahilan para makaramdam ito ng matinding responsibilidad. Pagbalik sa kasalukuyan, habang chill lang sila Remlin at Gita sa biyahe, si Rudo ay determinado na protektahan ng grupo. Habang lumalakad sila, palihim na nagbabantay mula sa rooftop sina Engine at Brute. Nababahala si Brute kung safe pa talaga ito para sa mga bata. Pero sinigurado ni Engine na may permiso sila para tumulong kung may mangyayaring masama. Gayunpaman, napaisip si Brute kung may mas malalim na dahilan ang
ang pagpapadala ni Corvus sa mga bata, lalo na kay Rudo, na tila ginagamit bilang pain para lumitaw ang mga raiders. Naisip pa niya na baka hindi lang ito simpleng training mission, kundi isang paraan para maengganyo ang kaaway na umatake. Samantalang, habang nagbabantay sa rooftop, may nakita si Engine na kilala niyang individual na ikinagulat niya. Sa headquarters naman, napansin ni Semiyu na nag-aayos si Corvus, tila naghahanda sa isang espesyal na bisita. At hindi nga nagtagal, may dumating sa kanilang pintuan, isang grupo na agad inilalang hindi ordinaryong bisita. Sila ang Hellguards, mga tagapagtanggol ng kaayusan sa abyss at mortal na kaaway ng mga cleaners. Alam na daw nila na may buhay na taga-spear sa grupo ng cleaners. Sa dulo ng kabanata, natuklasan natin kung sino ang nakita ni Engine sa rooftop. Ito nga ay si Pooh, na palihim na nagbabantay sa grupo ni Rudo. Naisip ni Engine na kahit gaano kaingat ang raiders sa kanilang plano, meron pa rin isang sobrang engot para magpahiwatig ng presensya nito. Sa headquarters ng cleaners, pinapasok ni Corvus ang Hellguards at dinala sila sa isang silid para sa isang masinsinang pag-uusap. Sa harap ng kani-kanilang mga tauhan, nagtama ang tingin ng dalawang leader. Sa isip ni Semiyu, napagtanto niyang inaasahan na pala ni Corvus ang pagdating ng Hellguards. Kaya pinaalis niya si Rudo para mailayo sa panganib. Mula sa mababaw na pag-uusap tungkol sa lagay ng panahon, dumiretso ang kapitan ng Hellguards sa pakay nila. May naitalang dambuhalang trash beast na halos tinakpan ng buong lungsod at nakasakit ng mga tao sa mga kalapit na lugar. Pinanagot ng Hellguards ang cleaners dahil hindi raw sila agad nag-ulat. Kung hindi raw makakapagbigay ng sapat na paliwanag, mas makikialam ang mga Hellguards. Kalma namang sumagot si Corvus. Umamin na may mga nasaktan at tinako niya ito. Pero pinunto niyang hindi normal ang ganitong agarang pagbisita mula sa mga Hellguards, lalo na ng isang mataas na opisyal. Tinawag niya ang babae sa pangalang Choka Nijuku, kapitan ng Red Horns Hellguards Company 1, at tinanong nito ang tunay niyang pakay. Inamin na nito na narito sila para sa taga-spear. Samantala, sa kabilang banda ng storya, dumating na sila Rudo sa isang lugar na tinatawag na Whole Town, isang kilalang destinasyon sa paggawa ng matibay na tinta gamit ang natural na langis mula sa mga bato. Excited si Remlin habang ine-explain ito, pero bigla siyang seryosong nagbiro na parang napakadelikado ng pagpunta sa lugar na ito nang walang kasamang matanda. Biglang naging alerto si Rudo. Determinado siyang protektahan ang buong grupo, pero mabilis ding nawala ang tensyon nang makakita si Gita ng tindahan ng ice cream. Bumili sila at agad naubos ang pera. Sobrang natuwa si Rudo sa tamis ng pagkain, kaya parang nawalan nito ng kontrol. Sa sobrang pagkatakam sa matamis, parang naging halimaw siya at pinigilan pa siya ng grupo sa sobrang pagkalakas at pagka-hyper. Sa gilid naman, palihim na minamanmanan sila ni Pooh, isang dating raider, habang may kinakausap na mahiwagang manika. Napapraning siya sa sitwasyon. Iniisip kung papabayaan na siya ng dati niyang grupo. Tila may mas mataas na puwersa siyang sinusunod na nagpapasunod sa kanya. Kinokontrol siya gamit ang matinding pressure. Habang bumalik siya
Sa pagmamanman, nakita niyang nagwawala si Rudo sa candy store. Dahil wala na silang pera, ginagapos na siya ni na Remlin at Gita para hindi kumuha ng kahit ano. Tawang-tawa si Remlin at tila nagkakatuwaan na ang grupo sa gitna ng gulo. Pero bigla silang nilapitan ng isang kahinahinalang lalaki. Isang textbook na example ng mga kidnapper. Nakangiti itong inalok sila ng maraming candy. Basta sumama lang sila. Agad na nagduda si Rudo. Gamit ang kanyang matalas na pang-amoy, nalaman niyang wala namang tamis sa paligid ng lalaking ito. Walang pasintabi, sinipa niya ito sa yag balls at tinawag itong sinungaling. Napatulala si Fu at ang kanyang manika habang sina Remlin at Gita ay pumapalakpak sa ginawa ni Rudo. Si Dia pa nga ay muntik pang pakalmahin ng lalaki pero pinigilan siya ni Remlin. Samantala, si Fu ay nanginginig sa isang sulok. Nagdesisyong mas mabuting hintayin na lang makalapit sila Rudo sa kanilang destinasyon bago siya kumilos. Pagkatapos ng mahabang lakaran, halos bumigay na si Remlin sa pagod habang pinapanood siya ng grupo. Pero kahit halatang pagod na siya, si Gita ay hindi mapigilan ang excitement sa pagdating nila sa Canvas Town. Lalo na't ngayon lang ulit siya nakabalik dito. Napansin din ni Rudo na mas maraming drawing na ngayon ang mural kaysa dati. At sa likod ng saya, napaisip siya kung gaano nakarami ang naiambag ng mga spellcaster sa kanilang kasaysayan. Pero hindi nagpatinag si Remlin sa pagod at kahit sa inis niya ay tinawag niyang mga halimaw ang mga kasama niyang parang hindi man lang napagod sa lakad. Samantalang ang mayor naman ay siguradong sumakay lang papunta dito. Payo naman ang ibinigay ng mayor kay Remlin. Kung gusto mong magtagumpay sa paggawa ng murals, kailangan mong tibayan ang katawan. Isang payo na ikinaasar lalo ni Remlin. Habang naglalakad sila papasok sa town, tinanong ni Rudo kung nasaan na ang Spellcaster Heritage Mural. Pero sinabi ng mayor na huwag magmadali, gabi na at mas maganda kung bukas na lang sila magsisimula. Siya na rin ang bahala sa tutuluyan nila. Bagay na ikinasaya ni Gita at ikinabigla naman ng iba. May paalala pa si Remlin. Huwag bigyan si Rudo ng kahit anong dessert. Habang naglalakad pa sila, tinanong ni Remlin kung ano ang unang naiisip ni Rudo kapag naririnig niya ang salitang mural. Simple at hindi pa sigurado ang sagot ni Rudo. Kaya itinutok ni Remlin ang tingin niya paitaas. At doon bumungad ang napakalaking painting sa kisame ng tunnel. Napanganga si Rudo kasi kahit noon pa siya bumisita, hindi niya ito napansin. Tila nanadya ang disenyo. Ayon kay Remlin, parte ng tradisyon ng mga spellcaster na ilagay ang mural sa kisame. Dahil ang kauna-unahang spellcaster na si Makaka Aikul ay gustong makita ang muka ng mga taong nabibigla. Tila isang paandar lang, pero may lalim sa sining na ito. Sa gitna ng paghanga, dumating sina Engine at Brute na mas lalong namangha nang makita ang mural sa gabi dahil mas litaw ito kapag madilim. Pinakita rin ni Remlin ang layout ng murals. May kanya-kanyang pwesto ang bawat spellcaster. Pinakita niya ang kay Gob, ang pwesto niya sa likod nito, at ang pinaka-importanteng painting, ang kay Makaka Aikul. Habang nakatingala sila, may 4 na simbolo silang napansin sa may paa ng painting. Isa dito ay pamilyar kay Rudo, ang mismong logo na nasa kanyang gloves.
ang Watchman series, Mark. Nagulat siya ng husto. Napaupo siya sa pagkagulat at tinanong kung anong ginagawa ng logong ito. Doon, nagulat si Remlin sa reaksyon niya at tinanong kung saan niya nakuha ang gloves na iyon. Dito na magsimulang umikot ang mundo ni Rudo. Flashback muna tayo kay Corvus at Choka, kung saan nagpapatuloy ang tensyonadong pag-uusap ni na Corvus at Captain Choka ni Juko. Diretsahang sinabi ni Choka na naroon siya para sa spirit, hindi lang para arestuhin ito, kundi para alamin ang kasaysayan nito at ang koneksyon nito sa Abyss, para sa kapakanan ng buong lipunan ng Abyss. Pinapakita niya na seryoso ang layunin ng Hellguards sa isyong ito. Habang naguguluhan pa si Rudo, tinanong siya ni Remlin kung fan ba siya ng The Undertaker noon pa man. Pero wala siyang ideya kung sino yon. Kaya ipinaliwanag ni Remlin na ang logo na iyon ay konektado sa isa sa mga matatalik na kaibigan ni Makaka. Isang lalaking ang pangalan ay Canis Churbreck, na kilala bilang The Undertaker. At dito tuluyang bumagsak ang mundo ni Rudo. Nanlaki ang mga mata niya, nanginig ang boses, at sa harap ng lahat sinabi niya, "Ako, si Rudo Churbreck." Sa headquarters ng Cleaners, nakatayo si Corvus, tahimik na nagmumuni-muni sa labas matapos ang intense na usapan nila ni Captain Choka ng Hellguards. Sa meeting kanina, tahasang sinabi ni Corvus na hindi niya ibibigay si Rudo ang spirit. Ayon sa kanya, si Rudo ay isa ng bahagi ng Cleaners. Isa siyang mabuting mamamayan na hindi naman nagkasala sa ground. Kaya wala raw basehan para hulihin siya. Hindi makapaniwala si Choka. Masyado daw dramatic ang depensa ni Corvus. Pero sinagot ito ni Corvus ng derechahan. Yan ba ang tinuturo ng kauna-unahang Hellguard? Ang i-judge ang isang tao base sa race at pilitin ng inosenteng sibilyan? Hindi nakaimik si Choka. Inaming nagmadali siya sa desisyong iyon. Hindi raw niya intensyon na parusahan ng spirit. Gusto lang nilang maunawaan ang ugnayan ng spear at ng ground. Sa kabila ng tensyon, medyo tumawa si Corvus at nagbiro na siguradong hindi ngayon naisip ni Choka. Nang paalis na si Choka, tinanong pa siya ni Corvus kung ayaw ba niyang makita ang kapatid niya. Pero umiling si Choka, hindi na raw. Pero pinabati niya na lang kay Corvus, si blonde charmer with a tattoo. Naku, mukhang may namumuong sama ng panahon kay Engine at Choka. Napangiti si Corvus, habang si Semiyu sa tabi ay mukhang hindi natuwa. Sa huli, tinanong ng kasamahan ni Choka ang pangalan ng spirit. At doon sinabi ni Corvus ang pangalang Rudo. Sa Canvas Town, gulat na gulat pa rin ang lahat matapos sabihin ni Rudo ang buong pangalan niya, Rudo Churbreck. Tumigil sa paghinga sina Engine, Brute at Remlin. Ibig sabihin, may koneksyon siya sa Undertaker. Canis Churbreck, isa sa mga kaibigan ni Makaka. Siniko siya ni Remlin. Dapat daw sinabi niya agad. Destiny na raw na maging magkaibigan sila. Para kay Remlin, isa itong milagro. Pero si Rudo, walang ideya. Clueless sa lahat ng ito. Kaya nagsimulang magtanong si Brute, kung may ground ancestry ka, anong ginagawa mo sa spear? O baka naman, ang bloodline mo talaga ay galing sa spear at bumabalang
ang isa sa mga ninuno mo sa ground. Biglang naging interesante ang usapan. Sabi ni Engine, kung totoo nga yun, baka may tao sa pamilya ni Rudo na kayang magpabalik-balik sa spear at sa ground. Nag-flashback si Rudo sa mga sinabi ni Zodil tungkol sa Watchman series na bawat item ay sinusuot lang ng isang tao. At kung si Connie Surebreak ang ninuno niya, baka may kakayahan siya na mag-cross ng border kung makukumpleto niya ang buong Watchman series. Nagulat si Engine sa sinabi ni Rudo. Tinanong niya, namatay ka ba nang nahulog ka dito? Napaisip si Rudo, wala na nga siyang malinaw na alaala kung paano siya napunta rito. Ngayon, malinaw ang next goal. Hanapin ang lahat ng piraso ng Watchman series at alamin ang tungkol kay Undertaker. Posibleng dito nakatago ang sikreto ng pag-cross ng border. Sumabat si Brute. Medyo parang hindi sigurado yan pero bigla niyang binanggit si Amo, ang nag-iisang tao na may direktang kontak sa taong nakakaalam kung paano mag-cross ng border. Hindi inasahan ni Rudo pangalang iyon. Sabi ni Engine, kailangan nilang kausapin si Amo, alamin ang nalalaman nito. Pero bigla siyang pinigilan ni Rudo. Ayaw niyang magmukhang ginagamit lang nila si Amo para sa impormasyon. Ayaw niyang magkaroon ng maling akala si Amo. Natouch nga dito si Engine at nang may pangaasar sa muka. Tinapik nito sa ulo si Rudo at sinabing, syempre, yun lang naman ang dahilan kung bakit ka namin inaalala. Laking gulat ni Rudo, pinagtripan lang pala siya ni na Engine. Biglang sumingit si Remlin. Wait lang, ano tong spear na sinasabi nyo? Naniga si Rudo. Nakalimutan niyang hindi alam ni Remlin na galing siya sa spear. Lumipat ang eksena sa isang madilim na kulungan. Nasa ilalim ng isang gusali, may isang presong nakaposa sa pader. Tahimik pero nagsimulang magsalita. Nagmamakaawa siya. Nakuha nyo na ang gusto nyo. Baka naman pwede nyo na akong palayain. Pangako raw niya, hindi niya isusumbong ang kahit anong nalaman niya. Gusto lang daw niyang kumain ng cake. Sa loob ng kulungan, si Amo, habang nakagapos ay paulit-ulit na tinatawag ang kanyang bantay. Gusto niyang makalabas, pero wala siyang makuhang sagot. Galit na galit siya. Sinigawan ng kausap at tinawag itong bastardong ungas. At tinanong kung wala ba ito sa katinoan. Dahil kung ito ay nasa katinoan, naglaro na lang daw siya sa isipan nito. Pero biglang nagpalit ang mood ni Amo. Napaisip siya, parang isa siyang prinsesang nakakulong sa tower, gaya sa mga picture book na binabasa niya noon. Siguro may susundo daw sa kanya. At habang hinihintay yon, ang gusto niya lang ay kumakain siya ng cake. Pero matapos sa munting ilusyon, sumabog na naman ang emosyon ni Amo. Umiiyak siya habang iniisip si Rudo na sana raw sagipin siya nito. Balik tayo kina Rudo. Nakahawak siya sa hagdan habang tinutulungan si Remlin sa pagpipinta sa kisame. Tahimik pero maraming iniisip si Rudo. Ang tungkol sa Undertaker, sa Watchman series at kay Amo. Sabi ni Engine, madaling sabihin na hahanapin nila ang mga item na iyon. Pero ang totoo, napakahirap ng gagawin nilang paghahanap. Samantala, nagsalo sila sa pagkain kasama ang mayor at iba pang mga cleaners. Napansin ni Gita na mukhang nag-iba sa Engine. Naligo lang pala ito, kaya iba ang hairstyle niya. Si Engine naman ay seryoso. Kung may kahit anong lead sila sa mga Watchman series, lalo na kung nasaan si Amo,
ay malaking tulong na iyon. Sa tingin niya, baka ang boss ng Raiders ay may alam dito. Pero ayon kay Rudo, hindi pa nga daw naririnig ni Zodil ang pangalan ni Amo. Kaya nagtaka si Engine kung paano napunta sa kamay ni Zodil ang sapatos ni Amo. Lumapit si Pooh at inireport na ang Watchman series shoes ay kinuha ni Jabber. Laking gulat ng lahat. Nakilala agad nila ang lalaki na Raiders na ito. Tinapatan ni Engine ang kanyang unbreakable si Pooh at tinanong kung paano siya nakapasok sa loob ng Canvas Town. Nakiusap si Pooh, taas kamay at nagsabing wala siyang masamang balak. Binantayan lang daw niya si Rudo mula sa malayo. Dagdag pa niya, matagal na siyang wala sa grupo ng mga Raiders. Tinanong ni Engine kung bakit siya naroon kung wala naman pala siyang balak. Sagot ni Pooh, gusto niyang maging minion ni Engine. Naguluhan si Gita kung bakit daw minion. Baka raw maling rinig lang yon, sabi ni Brute. Pero seryoso si Pooh. Gusto niyang sumama sa kanila kahit maging tauhan lang siya ni Engine. Dito, naalala ni Pooh ang sinabi ni Jabber habang hawak ang Watchman boots. Boring daw kasi buong akala ni Jabber ay makakalaban niya ang Watchman Giver na si Amo dahil gusto daw nito ng malupitan na thrill. Napaisip ang grupo, ibig bang sabihin na wala si Amo bago pa dumating ang mga Raiders? Habang iniisip nila ito, nabanggit ni Pooh ang tungkol sa mga chokers. Ayon kay Zodil, ang gumawa ng chokers ay posibleng giver ng Watchman series. Kung mahanap nila ang taong iyon, baka matunto nila kung nasaan si Amo. Si Rudo, napahawak sa kanyang chokers, hindi makapaniwala. Nagawa raw ng Watchman series ang suot nila. Si Engine naman ay biglang nagdesisyon na pupunta sila sa information broker. Nagulat ang lahat. Napatanong pa si Brute kung nasisiraan na daw ba ng bait si Engine. Sinabi pa nito na pinakapangit na plano daw ang pumunta sa Pain sa Patelia. Pero determinado si Engine. Tinanong niya si Rudo nang kung gusto daw ba nito ng talagang sagot, handa ba daw nitong magbayad ng kahit ano pa ang kapalit. Tahimik si Rudo. Naisip niyang, oo, kung ito lang ang paraan. Dumako naman tayo sa isang liblib na lugar at ito nga ay puno ng hawla ng ibon. Nakatambay dito si Zodil. Ngumangat-ngat ng ibon habang pinapaalalahanan ni Kotoni na malapit na silang makipag-ugnayan sa information breaker. Sa gitna ng Canvas Town, abalang-abala si Remlin sa pagpipinta ng kisame. Kahit napapagod sa kakatingala at pagbubuhat ng paint bucket, ganado pa rin ito. May pakanta-kanta pa nga habang nagtatrabaho. Si Rudo kasama rin sa pag-aabot ng pintura at gamit. Katulong din sila Gita at si Pooh na siya namang tagabukas ng bagong lata ng pintura. Kahit simpleng gawain, napansin ni Rudo ang dedikasyon ni Remlin. May kita sa mga mata nito ang passion. Gamit ang gene key, nagpalit si Remlin mula roller brush sa paintbrush para lagyan ng outline at details ang mural. Marami ring mga tao ang nanonood mula sa labas. Nagsisiksikan at nagmamadaling masaksihan ang nilikha ni Remlin. Sa huling hakbang, dahan-dahan niyang tinanggal ang masking tape. Unti-unting lumitaw ang kabuoang obra at lahat ay napahanga nito. Napaluha ang mayor, nagpalakpakan ng mga tao at si Rudo napatitig lang. Sobrang bilib sa tagumpay ni Remlin. Dahil doon, opisyal nang kinilala si Remlin bilang bagong spellcaster. Habang nagsasaya ang lahat, lumabas muna si Rudo. Tinundan siya ni Engine at tinanong kung nag-enjoy ba siya sa pagtulong. Tahimik si Rudo at naalala ang payo ni Zanka
na matuto mula kay Remlin. Kung hindi daw siya pinilit noon, baka hindi niya naranasan ang ganitong saya. Pero hindi siya magtatagal doon. Inamin niya kay Engine na gusto niyang hanapin ang Watchman series at si Amo. Kaya plano niyang makipag-ugnayan sa information broker. Naalala ni Engine ang unang beses nilang pagkikita. Desperado si Rudo noon. Halos pinipilit siyang magsalita. Pero ngayon, ibang Rudo na ang humihingi ng tulong. Kaya't ngumiti si Engine at walang alinlangan na pumayag. Sa di kalayuan, palihim na nakikinig si Pooh at napakomment. Ang swerte naman daw ni Rudo. Nagulat si Rudo dahil nandito rin si Pooh. Sabi ni Pooh, ang mga minions daw ay sumusunod sa master nila hanggang sa dulo ng mundo. Napaisip si Engine na hindi pa nga daw niya ina-approve ang request nito na maging minion niya. Pero nung tanungin niya si Pooh kung gusto ba nitong sumali sa Cleaners, walang pag-aalinlangan na sumagot ito ng oo. Kaya naman tinawag na siya ni Engine na ex-raider at kailangan pa niyang patunayan ng sarili para magtiwala sila sa kanya. Sa isang maputik na lugar sa ilalim ng pit, isang grupo ng Hellguards kasama si Choka ang humarang sa isang lalaking nakakatapak sa putikan. Ito pala ay si Snowshoe Master Konza, isang dating raider at isang giver at ang gumawa ng bitag kila Rudo noong chapter 12. Mayabang ito at tinawag silang grupo ng Powerless Normies. Ayon sa kanya, gamit lang ang kapangyarihan niya, kontrolado niya ang putikan at hindi nila siya mahuhuli. Pero hindi nagpatalo si Choka. Tinawag niyang makitid ang utak ng mga giver at habang nag-uusap, walang pag-aalinlangang binaril niya si Konza. Tinamaan nito at hindi makapaniwala. Agad niyang inutusan ang mga kasamahan. Ulihin siya at piliting magsalita. Isa sa mga Hellguard ang nagtali sa kanya at hinila palabas ng putikan. Ayon sa kapatid ni Choka, hindi na ito lehitimong raider dahil wala na ang lantern nito. Pero sagot ni Choka, raider pa rin ito dati. Kahit papano may alam ito tungkol sa leader nila. At sa huli, sinabi ni Choka na ito daw ang dahilan kung bakit winarningan niya si Zanka na huwag na maging giver. Dahil ang realidad daw, ganito ang kinahihinatnan ng mga giver na humaharap sa kanila. Sa headquarters, abala si Isha sa pagbabalot ng benda kay Zanka na kasalukuyang nagpapagaling pa. Habang naglalagay ng antibiotics, tinawagan si Isha ni Corbus para kamustahin ang lagay ni Zanka. Paliwanag ni Isha, ang mga lasong ginamit ni Jabber ay nakakamatay. Neurotoxin mula sa mud cobra, hallucinogen galing sa trip mushroom, at isang hindi niya kilalang substance na ayon sa lola niya parang digestive fluid ng trash beast. Pero kahit ganoon, pinagyabang ni Zanka na kaya niyang mag-recover naturally mula sa lahat ng lason na iyon. Natuwa si Corbus pero na-impress din ito sa healing ability ni Isha, ang nakababatang kapatid ni August. Nahihiya pa ito dahil mabagal daw siyang gumaling. Pero sa totoo lang, 1 linggo lang ang itinagal para gumaling si Zanka mula sa malaking sugat at nakakahanga daw iyon. Sabi ni Corbus, sana kahit 1% ng confidence ni August ay mapunta kay Isha. Binanggit din niya na bumisita si Choka na ikinagulat ni Zanka. Pero sinabi ni Corbus na baka kay Engine ibabato ni Choka ang kanyang sarcastic remarks, hindi kay Zanka. Habang nag-uusap, napag-usapan nila ang kagustuhan ni Rudo na hanapin si Amo at matuklasan kung paano makabalik sa Spear. Sabi ni Zanka, kung Cleaners lang ang gagalaw, baka matagalan sila. Kaya kailangan nila ng information broker. Naitanong tuloy kung bakit hindi pa nila ito kinokontak noon. Sabi ni Zanka, narinig niya lang daw dati
Nasakit sa ulo daw ito ayon kay Engine at biglang dumungaw sa pinto si Engine para kumpirmahin ang lahat. Sa opisina, pinaalala ni Corbus na siya lang ang may kakayahang kumontak sa information broker. Pero hindi ganun kadali yun. Hindi raw sapat na hihingiin lang ang impormasyon. Kailangan may kapalit dito. Hiniling ni Rudo na malaman kung nasaan ang taong gumawa ng chokers dahil posibleng ito rin ang susi para mahanap si Amo, pati na rin kung paano makatawid sa spear. Determinado si Rudo. Tinanong ni Corbus kung kaya niyang bayaran ang presyo pero hindi raw pera ang laging kapalit. Minsan, mas mabigat pa tulad ng isang bagay na pwedeng ikamatay. Sinabihan si Rudo na isa lang dapat ang itatanong niya dahil kapag lumabis, maaaring madamay ang buong cleaners sa pagbabayad ng kapalit. Sa isang lugar na puno ng mga tubo, may babaeng nakaupo at ito nga ay si Momoa. Nilalapitan siya ng isang lalaking hindi niya kilala. Mapangahas ito. Tinatanong kung bakit siya nandoon, kung anong pinapakinggan niya at kung nasa mood ba daw ito. Sagot ni Momoa, grabe naman ang taong ito dahil napakabastos kagad ng unang tinanong. Ibinunyag niyang pangarap niyang maging sikat, mayaman at maging number 1. Dati raw, tinatawag siyang henyo pero iniwan siya ng mga tao kahit marami siyang talent. Hindi komportable ang lalaki kaya umalis na lang. Then dumating sina Jabber, Zodil at Kotoni. Pinagalitan ni Jabber si Momoa sa pagsasayang ng oras. Sumbong ni Momoa, hinaharas daw siya nito. Sagot naman ni Zodil, malayo pa raw ang information broker at kailangan nila ng sasakyan. Nakita ni Momoa na may kotse ang lalaking umalis at perfect timing daw ito. Bumalik ang eksena kay Rudo na klaro na ngayon ang nais niyang itanong sa information broker. Ito nga ay kung nasaan ang taong gumawa ng chokers. Dahil naniniwala siya na kung mahanap nila ang gumawa ng mga chokers, matutunton rin nila si Amo at pareho silang naghahabol dito ng mga raiders para sa taong iyon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay paki-like at share na din sa mga tropa natin dyan. Kita-kits sa susunod na kabanata!